Marami nagtatanong nito sa comments ko. Where does she blank? Lives, live, living, lived. Marami sigurong nalilito dito dahil sa she. Kasi nga naman yung she, singular pronoun yan. So, hindi ba dapat lives yung kasunod niya? Kasi yun yung tamang subject-verb agreement. Pero hindi talaga lives yung tamang isagot dyan. Kasi again, ang rule, kapag meron kang do, does, or did sa sentence mo, kahit in question form pa yan, dapat ang laging kasunod ay base form ng verb. So, alin ba dito ang base form? Letter B, live. Kaya ang tamang sabihin, where does she live? Now, syempre may maguguluhan. Paano na ang subject-verb agreement? Adi na-violate na natin. Actually, hindi. Kapag kasi may auxiliary, do, does, did, sila yung nag-a-agree doon sa subject. In this case, kaya tayo nag-does kasi yung does ang nag-a-agree sa singular pronoun she. Kapag yung she, let's say they yan, mag-a-adjust yung does, hindi yung live. So, kapag nag-adjust to, magiging do na. Where do they live? Tandaan niyo na kapag meron kang auxiliary do, does, or did, sila yung nag-carry ng tense, ng number agreement, among other things. So, dito, ang nag-a-adjust talaga is yung auxiliary.